So good morning to both of you, Paolo and Tracy. Welcome to your pre-Kernel seminar. Today is 19, Mhm. December 19, 2025. This is a standard church requirement when you get married in the church. So my obligation is to tell you the design of marriage and what we should do about it. Because even though you already started, you need to validate also if what you are doing is right. Okay? You need to validate also through this session what lies ahead for you in the future. So this is basically knowing your future. This is basically designing your future. Kasi tayo rin mismo nagdi-design ng future natin. Did you know that? Yep. Parang ano yan eh. We are the architects of our lives, sabi rin ng mga eksperto. Whatever we think, whatever we want in our life, mangyayari. It can happen. Bakit? Kasi ginusto mo. Ginusto natin. Kasi that's the desire of our hearts, di ba? The true desire of our hearts. To have a good life, to leave something good to our children, para pag iniwanan natin sila, we can confidently close our eyes, wala tayong pag-aalala, no? We have done our part as parents. Di ba? Hanggang doon lang naman eh. Wala na tayo iba pwedeng ma-wish, kundi bigyan sila ng magandang buhay. Di ba? Kasi pag iniwanan mo yan ng vast empire, maraming ari-arian, maraming mga pag-aawayan. Di ba? Kaya the best inheritance that we can give to them is knowledge. Knowledge, education, good education. Unfortunately, the good education only comes from an expensive school. Di ba? Advance. Advance yung binibigay na lesson, pag-aaral ng mga religious school, whether Catholic or Christian school. Advance. Bakit? Nahuhuli tayo eh. Nahuhuli tayo. Naunang umunlad yung mga bansang naunang mag-aral. Did you notice that? Eh wala naman tayo sariling pag-aaral, wala naman tayo sariling studies. Kagaya ba tayo ng Harvard na nagko-conduct ng studies from time to time? Eh pati nga India, sipag-sipag na mag-aral eh. Di ba? Hindi na sila umaasa doon sa studies ng iba, nagsasagawa na rin sila ng sarili nilang studies. Hmm. Pati nga yung pagbibilang ng brain cells, eh, study na rin nila eh. Di ba? Nagde-develop na rin ang India. Just like China. Di ba? Ngayon lang yan umunlad when they started to study everything. Without depending from the Western world. Di ba? Eh, ang Western world, nagsimulang naunang lumaki, naunang umunlad because of the Western philosophies. Started by Socrates, Plato, and Aristotle. Sila yung thinkers na nag-shape ng future ng Western world. And that Western world also includes America. That also includes Europe. No? Yung lahat ng bansa na nandun sa loob ng Europe. Later on, China, which is now becoming a threat to them. No? Kasi gusto nila sila lang hari itong Western world. Eh. Saan galing yung desire nila na maging hari? Galing yan doon sa Greek philosophy. Na kapag ikaw ay white, blue eyes, matangkad, you are assigned by the gods to manage the world. Hindi yung galing sa Bible, hindi yung galing sa one true God. Galing yun doon sa Greek gods. yung mentalidad na yan, that they are superior because they are white, they have blue eyes, they are taller. Kapag ikaw ay black, ikaw ay regalo ng Diyos sa kanila para maging slaves nila.
O siyempre, hindi naman din tayo puti. Hindi damay tayo as slaves. Di ba? Kaya ganun yung philosophy nila. Hindi galing sa totoong Diyos. Because kung galing yan sa totoong Diyos, everybody should be His favorite. Because God is fair. God loves everybody. Saan ka man galing? Saan ka man, itim ka man o puti. Di ba? Yun ang totoong Diyos. Minamahal yung lahat ng kulay. Hindi yung puti lang ang minamahal. Okay? So, yun yung mga kailangan nating pag-isipan, balansehin. Because it can also affect our relationship inside the home. Okay? Kagaya nung equality. Di ba? Yung equality concept na yan. Hmm. Pag hindi mo naintindihan yan, talagang pwede mong madala sa bahay yung equality education, equality knowledge. Ano ba yung equality knowledge? Na pantay kayong dalawa, sa lahat ng bagay, may karapatan, may authority. Now, I have to correct that. Yes, you have equal rights, equal authority, equal opportunity to manage the resources of the world. Nung single kayo. And that happens in chapter 1. Yes, single kayo pa anong panahon na yun. You have all the rights and authority to lead, to manage the resources of the world. Kasi nga, sabi ng Diyos doon, let us make man according to our own image and in our own likeness, Genesis 1, chapter 26, and let them have dominion over the fish of the sea, the fowls of the air, and all the living things that crawl, all the creatures, the wild animals that creeps upon the ground. Parehong binigyan ng authority to dominate these natural resources, but not one another. Kaya hindi kasama sa utos ng Diyos na i-dominate mo ang another human being. And that talks about slavery. Di ba? Hanggang ngayon, ang tingin sa atin, slaves. Bakit? Hindi tayo puti. Not because kulang tayo sa edukasyon. Hindi. Dinala nila yung education dito eh. O, dinabuksan tuloy isip natin. Di ba? O, si Jose Rizal, mayaman. Nakapag-aral. Kung saan-saan. Nabuksan ng isip. Nagbabasa rin siya ng Bible. Kaya, we live in a very challenging world. Bakit? This Western world is teaching us or telling us how we should think, how we should govern ourselves. Di ba? At ang inaatake nila lagi ay ang pamilya. Ang inaatake nila lagi ay ang marriage. For example, LGBT community. Pinipilit isaksak sa ating consciousness na sila din ay anak ng Diyos. Yung bakla, mga tomboy. Nasa Bible, male and female lang yung ginawa. Diba? Bakit natin dadagdagan? Anything na dinagdag natin outside the Bible is man's wisdom already. Gawa ng tao yan. Kapag wala na dun sa Bible. Okay? So, sa akin naman, of course, anak sila ng Diyos. Pero yung magiging bakla at tomboy, sabi ng science, yan ay desisyon nila. Dati, ang tawag nila dyan, disorder eh. But when the American Psychological Association declares it in 1980, sabi nila, hindi na siya disorder. Kasi nagiging unfair na eh. Kasi may mga bakla namang matitino. Matino mag-isip, matalino. Di ba? May mga tomboy na matitino. Magaling, mahusay magsalita. Tapos sasabihin mong may disorder. So naisip nila parang mali. Parang hindi yata tama na tawagin silang may disorder. Matalino eh. Nakakapag-contribute sa society. So they remove the concept of disorder among the LGBT community.
Sinabi nila, resulta yan ng kanilang desisyon. Which I accepted also to be logical. Totoo naman, tama naman. Nagdesisyon yung tao. Gusto kong maging bakla na lang. Bakla ako eh. Yun ang pakiramdam ko eh. So yun ang i-declare niya sa mundo. Yun ang ipapakilala niya sa mundo. I am gay. Okay, fine. Ikaw nagdesisyon yan, hindi kami. Di ba? The same with the tomboy. I am a tomboy. Okay, fine, noted. We will know from this day forward that you are a tomboy. Yan yung pinakilala mo sa amin. You are accepted in the society. Wala kang disorder. Okay? So, we live in a very challenging world now. Yung mga dating abnormal, ay tinuturuan tayo ngayon maging normal. Now, in attacking the very core of our community, which is the family, inaatake nila yan na may mga practices silang ginagawa ngayon, kagaya ng sa Japan. Nagpakasal, pero binibigyan nila ng distance yung sarili nila sa bahay. May separate na kama. Separate na kama. Separate na upuan. Walang upuan doon na magtatabi kayong dalawa para mag-embrace, mag-quality time, mag-hugs. Wala. Magkaiwalay upuan, magkaiwalay ang kama. And they are telling the world that this is okay. This is right. Tama ba yun? Hindi naman ganun ang design ng marriage. Ang design ng marriage is for you to become one, and that includes hugging, kissing, di ba? Needs ng katawan yan eh. Di ba? Eh, ang babae nga, pag hindi mo na hinahugs, nag-iisip na lang iba yan. Paolo. Okay. Oo, subukan mong hindi i-hug si Tracy ng maghapon. Huwag mong pansinin. Iba na iisipin yan. Sige nga, Tracy, anong isipin mo kapag di ka na hinahugs ni yakap ni Paolo? Parang ano, parang hindi na siya masaya. Hindi na Parang siya ganun. masaya, di ba? Parang may iba na. Yes, Di nga po. ba? Oo. Ganun sila mag-isip, Paolo. Kahit na isang araw mo lang hindi gawin, may iba ka na. Oh, why? Because they are designed to be emotional. Emotional ang babae. That's according to science already. Kaya you cannot be harsh to the woman. Kaya sabi, wives or husbands, love your wives and do not be harsh to them. In Ephesians chapter 5. Love your wives and do not be harsh to them. So tinuklas ng science, bakit bawal maging harsh sa mga babae? Emotional palang babae. Bawal magbitaw ng masasakit na salita sa babae kahit pa sabihin mo totoo, Paulo. Masasaktan sila. At pag yan na-violate mo, kasi nasa Bible ang violation natin sa divine law, let us call that divine law. Because utos ng Diyos, hindi naman suggestion yun eh. Kapag sinabing do not be harsh, hindi yung suggestion. It's a divine law na ang consequences built in. Ano yung built-in consequences? Mararamdaman mo yung punishment after violating it. Ano yung punishment? Sinabihan mo yung asawa mo, ang alat naman ng luto mo. Although it's true, anong effect sa'yo, Tracy? Often. Offend ka. Di ba masakit? After all the efforts you did, tumawad ka pa sa kamatis, tumawad ka pa sa kalamansi, katakot-takot na wise-saving measures yung ginawa mo. Tapos pagdating sa lamesa, ang first reaction ni husband ay maalat ang luto. Bawal na bawal maging harsh kasi hindi yan suggestion. It's a divine law that you need to comply with. Unconditionally. Kahit pa totoo. Paulo. Okay? Sabihan mong mataba. Masakit, Tracy, o hindi? Masakit, di ba? Sinabihin ako mataba ng asawa ko. Pasama ang loob niyan. Kaya kahit sabihin mo, totoo naman illegal. It's illegal to tell your wife those things directly. You need to learn how to communicate with your spouse indirectly. At ito pa ang isang twist dyan, yung twist. Kailangan malakas yung sense of humor mo. Bakit? Gustong-gusto nila yung pinapatawa sila. Meron akong engineer na kausap, counseling din. Sabi ko, how will you say that? Kahit na sabihin mo totoo.
Kahit na totoong maalat yung pagkain niya, yung niluto niya, paano mo sasabihin, husband, na hindi siya masasaktan? Ang bilis ng engineer mag-isip, sabi niya, honey, nag-sale ba yung asin ngayon? O, di ba, hindi masakit? Tracy, Papatawa ka na lang. mapapatawa ka na lang. Hmm. O, isa ito sa kailangan ng mga babae, Paulo. Yung lagi sila pinapatawa. Mamaya matututunan mo kung bakit gusto ng mga babae, attracted yung mga babae sa mga lalaking malakas yung sense of humor. Attracted sila doon. At malalaman mo rin kung bakit ka na-attract kay Tracy, Paulo. Meron niyang biblical explanation. Okay? Punta tayo sa ano ngayon? Punta tayo sa Genesis chapter 1. Do you have extra phone to Google? Punta niyo Genesis chapter 1 verse chapter 1 lang muna, sige. My father. Okay, chapter 1 verse 1 hanggang 25. Laging saan yung mga verses na may God said and God said and God said and God said? I-describe niyo sa akin anong verse? And God said, "Let there be light. Let there be a vault between." Verse De, 3, de, 4, bilangin niyo lang, bilangin niyo. Anong verse? Verse 1, merong and God said. Verse 3, and God said. Verse 4, and God said. May ganon? verse 3, yeah. Verse 3, verse 4, Hmm. 3, 6, see, Hanggang saan? 9, 9, 11, 20. Hmm. 24. Yun. Hanggang 24. 24. Okay. I have here Bible Gateway, NIV translation, New International Version. So chapter 1 verse 1 hanggang 24 ay laging merong and God said. Kahit hanggang 26, then God said, then God said. Okay. What's the message in these following verses? Every time sabihin ng Diyos yung isang bagay, it happens. Okay? And God said, let there be light. And there was light. Meron siyang power to do it. Meron siyang resources available. Ginawa niya yung resources, ginawa niya yung sun and moon, the stars, etc. Everything He said is happening. Take note of that. Now, verse 26, and God said, let us make mankind. Pag sinabing mankind, that includes the male and the female. Yun lang naman ang nasa creation talaga male and the female. Then, in our own image. Let us make mankind in our own image and likeness. Sa verse 26, nasusundan niyo ako? Okay, verse 26 na tayo. In our own likeness. Now, if you study the word image, hindi yan basta kamukha lang. Hindi yan basta pareho kayo may mata, may ilong, may bibig. Hindi lang yan physical appearance. Image means the characteristics of God was transferred to us. Except that, hindi natin kaya gumawa ng bundok. Hindi natin kaya gumawa ng araw. Hindi natin kaya gumawa ng star. Okay? Ano ang kaya natin gawin? Yung resources na provided niya sa atin. Animals, the plants. We cannot move mountains, di ba? We cannot move the sun. We cannot move the moon. Hindi natin magagalaw yan. We can only touch there. Those surfaces. But in transferring the image of God to us, it only means we can always do what we say. Okay? We can always make it happen.
Whatever we say. For example, gusto ko magkaroon ng malaking bahay para sa ating family. Is that impossible to happen? So, Possible. that's possible. Paano? The question would be, paano? Yung proseso, that's left to us. Kung paano natin siya tutuparin. The process is left to us. Kaya don't expect magic. Don't expect to have that house without doing anything. Okay? Yung proseso, pinaubayan na sa atin ng Diyos yan. Pero, the moment you say it and do something about it, you are scheduled to make it happen. It's a good wish. Di ba? Yun yung sinasabi ng Diyos na tapos na siya sa'yo. Tapos na sa'yo, yung proseso na lang ang kailangan mong pagdaanan. He can give that big house to you later on. He can give that to you. Yung proseso na lang ang kailangan mong pag-aralan. That is being left to us. Meron pa rin tayong obligation na gagawin. Kasi otherwise, kung hindi tayo mag-e-effort, para na lang siyang ginawa nating magician. Na every time may gusto tayo, bibigay niya. Ginawa natin siyang magician. Which he is not. Okay? He is not a magician. Kaya, with the resources he provided to us, kailangan natin maniwala sa sarili natin because we are created in the image of God. Kaya don't claim. Do not ever claim that you are not perfect. You are perfectly created by God. Puntahan ninyo ang bawat verses na dinaanan natin. Every time na magawa niya isang bagay, God saw it was good. And God saw that it was good. And God saw that it was good. Makikita niyo lagi sa hulihan. Yeah. And we are reading English translation. Okay? The Bible was written originally in what language? Do you have any idea? Hebrew. 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 It was written in Hebrew. And the word good means perfect. Bakit perfect? It was done according to what he wants. It was completed according to what he desires. That's the meaning of perfect. Kahit naman kayong dalawa, you can confidently tell yourself, we are living a perfect life. How and why? Because natutupad yung mga gusto ninyo. Masayang pamilya, tahimik na buhay, secured na bahay, laging punong-puno ang ref ng pagkain, ang mga bata ang sisipag. Kaya yung minor problems ninyo, hindi dapat yan makaapekto sa inyong confidence to tell everybody that you are living a perfect life. Natindihan nyo? Yung maliliit na bagay, natampuhan, batang makulit, huwag niyong idama yun because that is normal. Normal part of growing up, yung pagiging malikot. Kaya may diferensya yung anak mo pagka hindi malikot yan eh. Di ba? May problema yung bata kapag tahimik. May problema ang bata kapag hindi siya nakikimingle sa ibang bata. Kaya kahit may makulit na anak, kahit na may pasaway na anak, it's part of their growing up. Hindi mo control yun eh. It happens to them. Read the studies of Erik Erikson. He was the most cited psychologist of the 20th century. Bakit? Siya yung pinakamalapit sa katotohanan eh. He spent all his life studying children, the psychosocial stages of development. Na pag wala ka dun sa stage na yun ng bata, something will never be developed. Merong period for every child to develop their certain skills. Katulad ng tiwala sa sarili, pagiging autonomous, pagiging masayahin ng bata. Nandun yun. Tingnan nyo mamaya, pag-usapan nyo, pagka may quality time kayo. Study Erik Erikson.
Wala kayong time mag-study, di umattend kayo mga parenting seminars. Para yung attention nyo ay nakatutok doon sa seminar. Ha? I also teach parenting seminar. Kaya nauna lang pinag-aralan yan. Hindi natin kailangan manghula. Okay? Kung gusto mo i-validate yung pag-aaral nila, di mag-conduct ka ng sarili mong studies about children. Spend 100% of your time to these children. Sa mga hospital, sa mga daycare center, sa mga, even to your own child, pag-aralan mo. Okay? So, wala tayong excuse dapat eh. Everything is there. Everything is studied. So, and God said, it was good. Pati ang creation niya sa tao, sa atin, God said, it was good. It was perfect. Kahit naman sinong doktor ang tanungin mo, pinag-aralan yung anatomy ng katawan natin, pinag-aralan yung digestive system, pinag-aralan yung nervous system natin. It was all perfect. Merong coordination, merong sistema, may proseso. Ibang usapan na lang yung may mga taong may deformities. Ibang usapan na lang yun. Yun ay galing din sa mga bisyo ng magulang nila, kaya sila may deformities. Baka hindi pa develop yung katawan ng nanay, nagbuntis ng maaga, talaga magkaka-deformities. Ibang usapan na yun. It's a result of violation or abusing the bodies. Okay? So, wag na natin kontrahin pag sinabi ng Diyos na you are created as a perfect human being. Kasi excuse yan ng Christianity every time gagawa ng kasalanan. Every time gagawa ng kasalanan, sorry, I'm just a human being. Sorry, kakamali din ako. That's a result of your ignorance to the law. Because law gives us order in our life. Tama, mali? It gives order. Kaya when you violate the law, it gives you what? Disorder. Chaos. Kaya magka-partner lagi yan, law and order. Because the law gives order. Orderliness in life. So, punta tayo sa verse 27. Nung verse 26, sabi niya, let us make man according to our own image. But, inuulit-uli yan sa verse 27. Pakibasa nga 26 and 27. Pakibasa nga Tracy. Then God said. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Okay, stop there. Tracy, thank you. Inuulit, di ba? Opo. Pinagdidiinan sa atin that we are created in the image of God. 3 beses inulit dito. Di ba? Saan unang sinabi? Sa verse 26, let us make mankind in our own image. Inulit-uli. So God created mankind in his own image. Pangatlo, in the image of God, he created them. Binaligtad lang, pero inuulit-ulit sa atin. Kaya maling-mali na mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Maling-mali. Yung pag nagnegosyo ka, ilang araw lang, porque walang bumili, suko ka na agad. Diba? Nag-business ka. 1 month pa lang, hindi pa naging successful, suko ka na agad. Mag-iiba ka na naman ng business. Ang halaman, kapag laging hinuhugot, nilipat-lipat ng lupa, ay hindi lumalaki. Laging hinuhugot eh. Hindi nag-grow. Para mag-grow kasi ang isang tao, para mag-grow ang isang individual, kailangan niya nasa tamang lupa, kailangan nasa tamang environment siya, nasa tamang lugar, tamang asawa. Yun ang pangangailangan ng bata hanggang sa siya lumaki. Bahagi naman ng pag-aaral yan ni Abraham Maslow. Naalala niyo si Abraham Maslow? Hierarchy of needs.
So, para mag-grow ang isang tao, kailangan niya ng tamang lupa, na parang halaman. Tamang supply ng tubig, tamang supply ng pagkain, tamang care, love, comfort, attention. Mag-grow ang tao. O, kapag yan nabigay sa'yo ng magulang mo, malaking bagay na yan para maging functional individual ka paglabas mo ng bahay. Di ba? Malaking tulong na yun. Kasi, na-sustain ng responsible parents mo yung pangangailangan mo sa bahay. Ba't ka makakaisip magnakaw? Ba't ka makakaisip mag-agaw ng laruan ng ibang bata? Ba't ka makakaisip na mangungpit kung lahat naman sa'yo provided? Diba? Kaya unang-unang requirement talaga ng Diyos, gusto mo ng orderly life to teach the children the 10 Commandments. Pag nagkaroon na sila ng kamalayan, nagsisimula na magtanong, mahaghanap. Eh yung part na ang sarap ituro ang 10 Commandments ng Diyos. Dahil pag di mo yan naituro, tumuntong ang 5 or 6 years old niya, tumuntong na sa eskwelahan, ituturo ba ng teacher yan, yung 10 Commandments? Hindi naman. Ano ituturo nila? Paano magbasa? Paano magsulat? Math, science. Nawala nga ang values education nung pumasok yung K-12. Hindi niyo ba napansin? Wala, parang behavioral ano lang. Yeah. Maliit na oras na lang yung binigay. Kaya ang daming lumaking bata na graduate sa K-12 na walang disiplina. Ninalis yung values education. Alam niyo kung kailan bumalik yan? Only in 2016, Duterte signed a law bringing back values education. Oh, so sino yung maaabutan ng values education from 2016? Hindi nakalampas na yun sa stage niya sa tahanan nila. Kaya pag sa tahanan pa lang, hindi naturuan sumunod sa batas ang bata, kaya asahan mo. Kahit simpleng red light, lalampasan yan. Habulin. Kahit yellow light. Okay? Kasi, hindi na train sumunod sa batas sa bahay. Diba? Yan ang reason kung bakit ang dami nating undisciplined Filipinos. Ako nga, kumakain ako minsan, sa isang karinderya. Yung katabi ko, inabot dito sa side ko, yung patis, toyo, paminta, nakasando lang, yung kilikili niya, nandoon na sa tapat ng plato ko. Pawis-pawis pa yun. Wala man lang excuse. Gusto kong magalit eh. Nagpigil na lang ako eh. Ano ba, kahit ba excuse, di mo natutunan? Excuse me po. Sana nilayo ko ng konti, kilikili mo, tatapat pala doon sa plato ko. Basic yan, pero hindi niya alam. Hindi niya alam. Bakit? Marami ng dysfunctional parents na nag-asawa din ng walang alam. Hinayaan na lang yung anak nila matuto sa mundo. Matuto sa eskwelahan. Ang mga eskwelahan natin, pinasok na ng mga komunista. Did you know that? Nagtuturo sila ng mga bagay na ikasisira ng bata at ng buong pamilya. Mga siraulo yan eh. Tapos nandoon sila sa Senado, gumagawa ng batas. Nandoon sa Kongreso, gumagawa ng batas. Nagpupursige ng divorce law. Nagpupursige ng same-sex marriage. Nagpupursige ng mga edukasyong makakasira sa pag-iisip ng mga kabataan. Imagine mo, elementary subjects, elementary level, pinapasok ang contraceptives, tinuturo ang paggamit ng condom, tinuturo ang paggamit ng mga IUD. As parents, we should know kung nangyayari yan sa eskwelahan. You should know, you should read yung mga modules na tinuturo dito sa kanila. Kasi sinisingit nila doon sa mga modules sa mga bata. Yung mga katarantaduhan na gusto nilang ipasok sa pag-iisip ng mga bata. That's very basic. Isipin nyo na lang. Kailangan ba ng anak kong grade 5 yung sex education?
Di ba? Magtanong na lang kayo mismo. Is this right? Is this right? Kasi deep inside your hearts, you feel that it is not right. Something ain't right. May mga libro pa nga silang ginawa, ang Aking Pepe. Di ba? Nakakagigil. Binibigyan natin ng chance maupo yung mga taong may mentalidad ng gusto sirain yung ating pamilya. Kaya we need to be active in knowing what they are learning. Ha? Basahin natin, maging involved tayo sa kanilang pinag-aaralan. Huwag natin hayaan yung mga yaya. Ito mga yaya na to, mga wala rin direksyon kasi buhay niyan. Kaya nood ng mga telenovelang may mga toxic concept. Di ba? Anong laman ng mga telenovela natin? Mga hiwalay na pamilya, broken marriage, legal wife. Tapos naririnig ng mga anak natin. Ano magiging assumption ng bata? Normal yan kasi pinapanood lagi ni Yaya. Nangyari. Di ba? Papasok sa kanilang kamalayan that all of these things are happening and they are normal. They are actually abnormal. It is not the design of marriage of God. Okay? So, verse 26, sabi dyan, let us make man. We are created in the image of God. Kaya wag na natin kontrahin yung sinasabi ng Bible. Wala tayong right para kontrahin yung sinasabi ng Bible. Wag natin sabihin, we are not perfect. No, you are perfect as long as you are making your dreams happen. Making all the things, the good things that you want happen. You are living a perfect life. Because perfect means alignment. Alignment. Naintindihan? Perfect means alignment. Alignment to what? To the wishes and dreams and goals that you created together. Now, sa perfect marriage, isa pa yan. Hindi nila naintindihan. Tuwing magkakasal ako, pag nagtanong ako, sino naniniwala sa perfect marriage? Zero. Wala nagtataas ng kamay. Bakit? Hindi nila naintindihan salitang perfect. Hindi nila naintindihan din yung salita yung ibig sabihin ng marriage. Kaya dinidefine ko sa kanila because sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. Magsisimula ka maging wise kapag dinefine mo yung salita. Yung meaning, yung etymology, just go backwards. So ano meaning ng perfect? I just told you, it is called alignment. At nagsimula yung word na alignment na yan during the Renaissance period where our historians, scientists, psychologists are learning how to invent measurements. When people are, or the scientists are starting to make things, make products para gumaan ang ating buhay. Okay? The Industrial Revolution, etc. Every time they will make a product, para maiwasan yung trial and error, they design it sa papel. May diagram. Kahit gown, may drawing yan. Di ba? May sukat yan. Para maiwasan yung extra expenses, extra gastos. That's why merong design. Sinusulat, sinusukat. So may centimeter, may width, may inch, may length. Then they will make the product according to the design na nasa isip ng maker. Pag nagawa na yung produkto, tama yung sukat, tama yung itsura, nagmamatch sila, it is called perfect. So that's the meaning of the word perfect. Alignment to the design of the product. Now, let's talk about marriage. Marriage is from the word gem. Precious stones. Gem. Precious stones. Ano mga precious stones na alam nyo? Silver, gold, diamond, etc. But the highest is diamond. Diba? The one with the highest value. Nakakalat lang yan sa lupa. Did you know that?
Kasi galing yan sa hangin. Yung iba, nalalaglag from the stars. Kasi ang langit talaga, ang heaven, punong-puno yan ng precious stones. Yung nilalakaran ng Diyos, ginto yun, sa langit. No? Merong isang apostle na nagpunta doon sa langit at bumaba uli, kinuwento niya. Kung ano nakita niya sa taas. So, nauhulog lang yan from above. Then, meron silang pang trace, di ba? May ginagamit silang parang magnet. Nalalaman nila kung merong precious gem sa lupa. Then, kinokolekta nila yon. Makikita mo sa YouTube kung paano nila yon i-purify. Dumadaan sa presyo, dumadaan sa heat. Di ba? Tinatanggal yung water elements, tinatanggal yung dumi, everything. Kaya pag nag-mix na siya, pure na siya, wala na siyang halo. Di ba? Pag wala nang halo, it becomes valuable. Tumataas yung value. Tama? Di ba? Now, if we compare it to marriage, kasi nga galing daw doon yung salitang marriage is from the word gem. Habang nagtatagal kayong magsama, dapat nawawala na yung mga pangit na ugali. Dapat nawawala na yung mga pang-i-stress sa isa't isa. Dapat nawawala na yung pagiging maldita. At lalong hindi na welcome ang bisyo. Bisyo. Bakit? Bakit? Nakakatulong ba ang bisyo sa marriage? Kahit isa sa kanila, wala nakakatulong. Isa-isayin natin. Alak. Pwede naman, occasionally. Di ba? Pag hindi ka na makauwi at susuray-suray ka na, that's already abuse. Babae. Makakatulong ang babae sa marriage? Hindi rin. Di ba? Alak, sugal. Sugal. Nakakatulong sa marriage? Hindi, di ba? Pwedeng maubos ang savings ninyo. Dahil habang nauubos yung natatalo ka, gusto mo makabawi. O, hanggang sa magkautang ka na. Naalala niyo yung nanunog ng casino? May isang lalaki nagwala. Sinunog niya yung buong casino. Diyan sa Resorts World yata. Nabalitaan niyo? Yung lalaking yun, may family problem. Iniwanan ng asawa. Siguro dahil sa bisyo niya. Meron silang eskwelahan sa Santa Cruz, Manila. And yet, nalulong sa bisyo. Hanggang sa maburyong, sinunog yung resort. Kasi sinisisi niya yung casino. Doon naubos lahat ng pera niya. Sinisisi niya yung casino sa pagkasira ng pamilya niya. Kaya sinunog niya. Oh, nasira yung family. Sigarilyo. Nakakatulong ba yun sa marriage? Sisirain lang yung katawan mo. Wala akong makitang benefits diyan. Kaya lagi may warning. Pinalagyan ng warning ng gobyerno. Now, all this bisyo, ang intent, motive, ay pasayahin ang sarili. Tama? Pero pag nag-asawa ka na daw, sabi sa Article 1 ng Family Code, bawal lang bitbitin sa marriage ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Bakit? Dahil ang concentration mo na para pasayahin ay sino na? Media. Sino na? Asawa at mga anak. Yung asawa at mga anak. Kaya napaka-crucial para sa iyo na kumpletuhin mo na lahat, nagpapapasaya sa sarili mo habang single ka. Gawin mo na lahat, kumpletuhin mo na. Pero pag pumasok ka na sa relationship, pumasok ka na sa marriage, tatalikuran mo na lahat yan. Kasi yan ay equivalent sa pagsunod ni Jesus Christ. Pagsunod kay Jesus Christ. Yung pag-aasawa. Bakit? Kasi magpapasakop ka na sa batas ng Diyos tungkol sa marriage. Kasi hindi na acceptable, hindi na tinatanggap yung mga personal reasons mo pag ikaw pumasok sa marriage. Hindi mo na pwedeng isiksik sa marriage yung mga personal reasons mo kung bakit ka nagiging masaya. Masaya ako kasi pag umiinom ako nasasatisfy ako.
Masaya ako kasi pag nagsusugal ako, nasa-satisfy ako. Masaya ako kasi pag nabababae ako, nasa-satisfy ako. Magtiis ka. Pinakasalan mo akong babaero, magtiis ka. Bawal na po yun. Iniiwan na yan during singleness. Kasi ikaw lang yun eh. Gawin mo man lahat yan, walang magagalit. Walang iiyak sa'yo. Gawin mo man lahat yun nung single ka. Di ba? Walang magre-reklamong asawa. Kasi single ka eh. Pinabayaan ka na ng magulang mo because they notice you to, sige, kaya mo nang mag-decide para sa sarili mo. Hinayaan na tayo ng magulang natin. Nagawin lahat ng mga bagay na papasaya sa atin. Pero naisip mo mag-asawa. Naisip mo magpamilya. Hindi siya kailangan ng marriage. Naintindihan po? Yes, Father. Kaya ang pag-aasawa ay pagsunod na sa Diyos. Unconditionally. Bakit? Kasi yung marriage, produkto niya. Produkto ng Diyos ang marriage. Bonus sa atin yun. As human beings. Pero hindi niya tayo inuutosan mag-asawa. Hindi kasama sa utos niya yun. Tandaan natin, hindi niya pakikialaman ang ating mga desisyon. Kasi pag hindi mo nagustuhan yung napangasawa mo, sino sisisihin mo balang araw? Hindi mo nagustuhan yung asawa mo nakalagay, sabi sa Bible, mag-asawa daw tayo. Sino sisisihin mo? Siyempre, yung Diyos. And it's part of His holiness, alam niya yan, ahead of time eh. Hindi dapat masira ang reputasyon ko. Kaya hindi ko iuutos sa mga tao na mag-asawa. Tingnan natin kung paano ba talaga nagsimula ang marriage. Punta tayo sa chapter 2 ngayon ng Genesis. Chapter 2. Sabihin niyo lang pagka nandiyan na kayo. Apo, Father. Dito na po. Okay. Pakibasa mo, Paolo, yung verse 1 hanggang baba. Because that involves you as the man who started the marriage. Okay, Okay. chapter 2. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested from all his work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. Yeah, Sorry, Father. hanggang baba. Pero basahin nyo lang, analyze nyo, magsi-CR lang sandali. Okay lang. Okay, Father. Basahin nyo lang mabuti, balik-balikan nyo hanggang maintindihan nyo. Sandali lang.
Sa kung Hi! Nabasa nyo na hanggang saan? Hanggang ano, Father. Yep. part. Hanggang baba. Yep. Okay. Verse 1 hanggang 15 tells us that God is a very organized God. Yeah. Diba? Hindi siya nagpapadala ng tubig because wala pang taong gagawa. Kaya wala pang tumutubong mga halaman. Pero nung bubuuin na niya ang tao, ayan na, umagos na ang tubig. Nakaplano kasi siya magtrabaho eh. Which is very ideal for us to follow. So we can have a very organized life. Kaya huwag nating isipin na stressful ang buhay. Kasi it depends on our decision. Kaya kung if we decide to follow God's pattern of being organized, magiging maayos ang buhay natin. Di ba? Huwag nating isipin yung ginagawa ng mundo because these are all ignorant people. Di porke ginagawa ng marami, siyang tama. How about kung tingnan natin yung ginagawa ng Diyos? Kaya nga may Bible. Di ba? How about if we pattern our lives into how God thinks? Di ba? So, nang makita niyang ready na, eto na, gagawin ko na yung tao, galing sa lupa, hinulmahan niya. Let us remember that the first human being was an adult, hindi siya baby. Hininga niya ng buhay and the man became a living being. Then, God planted a garden in the east. Verse 6, tama? Saan siya gumawa ng garden? Sa east. Sa Tinawag niyang Eden. Now, garden in Hebrew means order. Orderliness. Pag sinabing orderliness, ito yung, aba, ang ayos, aba, trim na trim, aba, mahitik na hitik sa bunga ang mga puno na may mga different na fruits. Aba, organize ang mga bagay. Baligtarin mo yan. Disorder. Di ba? Anong itsura ng isang garden na hindi trim, walang gardener? Anong itsura? Disorder.
Disorder. Madumi. Di ba? Madumi, makalat, etc. Gubat. Maggubat. At pag siyempre naging magubat yan, ay magiging maahas. Mhm. Wild animals will be attracted. Okay? So, it's a garden planted by God Himself. Doon niya nilagay yung tao. And God put the man in the garden. Inulit-uli yan. Sa verse 15. So, God planted the garden and put the man. May purpose. Bakit? Binigay na yung purpose sa verse 15. To work and take care of it. To work and take care of it. Now, remember, the word work is not available at that time. Iba yung meaning ng work during that time sa meaning natin today. Anong work sa atin today? It's a job. Love. Di ba? Mm. But when it was written, there was no concept of employer-employee. Walang konsepto ng employer-employee when that word work came or written in the Bible. The word work in Hebrew means vision. Vision, ergo, goal, destiny. Mangarap ka. Nilagay ng Diyos yung lalaki, yung tao doon. Mangarap ka. Anong gusto mo maging balang araw? Anong profesyon ang gusto mo maging balang araw? That's the meaning of work and take care of it. Pag sinabing take care of it, matapos mong matuntun, ma-realize, ma-discover kung ano ang gusto mong maging balang araw, you have to protect it. Proteksyonan mo. And it gives discipline to a person. The moment he discovered his vision, the moment he realized, gusto ko palang maging piloto someday, gusto ko palang maging doktor someday, gusto ko maging lawyer someday. It gives discipline to the person. Kaya kailangan mo siyang proteksyonan. Di ba? Nung matuklasan mo, gusto mo maging piloto, Paulo, of course, binawasan mo yung oras sa barkada. Di ba? Of course, hindi ka interesado sa mga bagay na walang koneksyon sa pagiging piloto mo. Di ba? Nanonood ka ba ng telenovela? Minsan lang, Father. Minsan lang. Pagka gusto mo lang mag-relax, di ba? Pero you are not giving too much time and attention to things na hindi connected sa pangarap mo. Di ba? It definitely gives discipline to the person. The moment na na-discover na niya kung anong gusto niya maging. Kaya sa mga kabataan, during the period of 12 to 18 years old, yung bracket na yan, 12 to 18 years old, according to Erik Erikson, yan yung naghahanap sila ng identity nila. Versus confusion. Yes. Kaya nga, di ba HR ka? Tracy? Psychology ka ba? Psychology ka? Psychology grad po. O, di ba? Nandoon yan. O, merong bracket yung bata na they're looking for their identity. Sino ako? Ano ako? Magiging balang araw. At actually, pag umatras ka pa sa studies ni Erik Erikson, doon sa period ng 0 to 6 years old, 0 to 6 years old, dapat discovered na nila yung identity nila at that period. 0 to 6. They can move freely. Hindi natin sila pinapalo kapag nag-explore sila. Nade-develop yung autonomy, di ba? Hindi sila napapagalitan kahit na pupunta sila sa kitchen, pero kailangan lang bigyan ng limitation. Di ba? Kailangan malaman nila yung limitations na hindi sila masaktan eh. Di ba? So during that period, they should develop their confidence in themselves. And doon tayo dapat along the way. O, kaya pag pinaasa natin sa lolo't lola yung pagpapalaki ng apo, ng bata, delikado eh. Okay. Hindi na de-develop yung mga dapat ma-develop sa kanila as a human being. Di ba? Kaya nga, once na nawalan sila ng tiwala sa sarili nila, they don't know who they are pagtungtong ng
12 or 6 to 12 years old. Hindi na alam kung sino sila. Na dapat develop na yan. Pagtugtong ng 12 years old, disiplinado na yung bata. Kung nahilig sa music yan, walang ibang gagawin niya kundi mag-music. Mag-aral ng piano, mag-aral ng drums, mag-aral ng guitar. Matutok yung bata dyan. Interesado siya talaga. Kaya sa mga playhouse, sa mga malls, makikita niyo may mga doctor station, nurse station, fire station, police station. Di ba may mga ganun sa mga Sure. playhouse? Oo. You know the reason why they are putting it there? Because they want the child to imagine. They want the child to explore. At maranasan nila, malagay yung sarili nila sa isang lugar that they can really imagine themselves. What they can be in the future. Hindi lang basta nilagay yan doon para magbahay-bahayan. Okay? Oh. And so, Eric Erickson was the one who coined the identity crisis term. Crisis yan sa bata. Pagdating ng 12 hanggang 18 years old. Kaya in finding their own identity, they were trying to put someone's identity. No? Ibang identity nilalagay nila sa sarili nila because it's hard for them to discover it. But dahil hindi na-develop nung sila ay nandun pa sa bracket ng 6 to 12. They are putting the images of people who are known para people they can describe them as, oh, ito, fan ni Michael Jordan yan. Kasi naka-t-shirt ng Michael Jordan. Fan ni, ano yan, ni Kobe Bryant yan. Suot-suot yung sando ni Kobe Bryant. Di ba? They love to put the image of other people because they cannot find their own identity. They love to use branded shoes, branded t-shirt. Lalo na pag yan ay napasok ng trabaho ng maaga, magiging proud kung sino sila. Taga KFC ako. Taga Jollibee ako. Taga Mang Inasal ako. Now they are proud wearing their uniforms because it gives them a certain identity. However, identity pa rin ng iba yun eh. Unique tayo. Unique tayo individually. Di ba? Kaya nga kahit fingerprints natin, hindi magaya ng iba eh. Imagine, 8 billion people, iba-iba ang fingerprints. Di ba? That's amazing. Bakit wala tayong katulad, kapareha? Madi-describe talaga yung may-ari, nag-iisang fingerprint. So, marriage, like a precious gem, aalisin na ang mga dumi sa ating pagkatao, personality, kailangan na siyang maging malinis, maging pure. American philosopher Mark Twain, sabi niya, you can only understand marriage and accept marriage when you reach a quarter of a century. How many years is that? Quarter of a century. 25. 25 years. Kaya sa statistics, nag-aral ang Rappler, no? Nung pinupush yung divorce bill, nag-aral yung Rappler. Sinubukan nilang kunin yung lahat na nag-file ng annulment sa korte, court records. Nakita nila yung tagal ng pagsasama bago nag-file ng annulment. So, binracket nila into 1 to 5 years, 6 to 10 years, 11 to 15 years, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30. Ang naging trending, ang taas nung first 5 years. 34% na nagsama lang ng first 5 years at nagpa-annul na. 34%. Ibig sabihin, sa first 5 years na kanila pagsasama, bumigay na. Hindi na kinaya. Takbo na sa korte. 6 to 10 years. Something like 35%. So 1% lang nabawas. Sumunod na bracket, 34%. Sumunod na bracket, 33, 32. Nung tumuntong 26 to 30, tagal na pagsasama, naging 0.1% na lang.
Nabilang na lang sa kamay yung mga bumigay na after 25 years. So what's the analysis? Nagsama na kayo ng 25 years. Bibigay pa ba kayo? Naitulad na kayo sa isang precious gem na tinatawag na silver. May value na yun, di ba? Hmm. Kaya stupidity na lang kapag ka naghanap ka pa ng ibang buhay, ibang asawa after 25 years. Bakit? Ang laki ng ininvest mong oras, atensyon, pagmamahal sa loob ng 25 years. Marami na kayo na-store na good memories. Tapos iiwanan mo pa yun? Di ba? Naging wais na ang mga taong nagsama na ng 25 years. Kaya naisip na nila parang, bakit pa ako magsisimula uli ng another buhay? Start from zero uli? Start from scratch again? Di ba? Mag-aasawa ng mas bata? Eh, matutuwa lang yun sa mga ipapamana mo sa kanya eh. Di ba? Hihintayin kang mamatay. No. Di ba? Stupid na lang talaga yung bibitaw pa sa marriage after spending 25 years of your life together. Stupid na lang. Kaya ang liit na ng percentage. So far, so good? Are you learning? Yes po, Father. Sige, tuloy natin yung pagbabasa. Yung binasa nyo kanina, sabi diyan, nilagay ng Diyos, hindi niya hinayaan, nagpakalat-kalat yung lalaki, nilagay niya sa orderly place. Now, marami ng historians, archaeologists, ang nag-try hanapin ang Garden of Eden. Yung 4 rivers na mentioned there, yung nabasa niyo yung 4 na river, Tigris, Euphrates, Havilah, they are all still existing. Malapit siya sa Mesopotamia, which is now, alam niyo yung Mesopotamia, kung ano na siya ngayon? Sa dulo ng dila ko, Father. Iraq. Iraq yun. Iraq. Yan, Iraq. Kaya pinapalagay nila, ang Garden of Eden ay nasa Iraq. Daming gera. Oo, pero they cannot discover. Kasi Garden of Eden is not an actual place. Alam niyo kung ano 'yon? It's an environment. Na pag pumasok ka halimbawa sa isang bar, uy, ang ganda ng ambience. Ang ganda ng mga display. It's a feeling. So, Garden of Eden, hindi nila madidiscover yan because an environment created by God. Eden means a spot on the earth na mayroong open door in heaven. Kaya nga kasama ng lalaki at babae, yung Diyos, palakad-lakad na sila sa garden. Yun ang meaning ng Eden. A spot on the earth, open door from heaven. Eh nung sumuwa yung dalawang yan, pinalayas. Nawala yung Garden of Eden. Pinabantayan ng Diyos. Wala na siya mailagay doon. Okay? Bawal na silang bumalik. Kaya, nung ginawa na ng Diyos yung babae, sabi ng Diyos, di ba, nauna niya sabi, but the Lord God saw that this is not good. It's not good for this man to be alone. Ano ang turo sa atin? Malungkot daw yung lalaki, kaya binigyan niya ng babae. Walang kalungkutan sa Garden of Eden because it's an orderly place. Okay? Walang kalungkutan doon. Kaya maling-mali na sabihin sa atin na malungkot si Adan kaya binigyan ng babae. O anong effect niya sa mga lalaki? Magpapasaya sa iyo, babae lang? Ha? Hindi. Di ba, no, Paulo? Marami pang pwede magpasaya sa atin. Tanungin mo si Willie Rebillame eh. Oh. Yaman-yaman. Pero ayaw mag-asawa. You can be successful even without a woman. Nakaplanted na sa pagkatao ng bawat tao. You can survive kahit wala kang asawa. But marriage gives you benefits. Nagdodoble yung yaman. Napag-aralan na yan sa University of Pennsylvania. Nagdodoble ang yaman ng mag-asawa because they contribute to the basket, family basket. Both contributes to the family basket. Kaya nagdodoble yung yaman. Lumalaki lalo ang negosyo kung magnegosyo sila.
So, alone in Hebrew means all in one. All in Mhm. one. Okay? Nakita ng Diyos, hindi yata tama na yung isang taong ito ay naglalaman ng 8 billion people. Sa kanya lang nagsimula. Hindi yata tama, sabi niya. So, bigyan ko siya ng helper. Suitable, sabi ng Diyos, di ba? Pero ang sumunod na ginawa niya ay mga animals. Di ba? Inutusan niya yung tao, pangalanan yung mga animals. But for Adam, nabasa niyo ba dyan sa verse 20? But for Adam, pakibasa niyo nga uli. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs, and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Okay. Hmm. So in response to Adam's reaction, unang operasyon, general operation, general anesthesia. Pinatulog ang lalaki at hinugot ang tadyang at pinormang babae. At nung magising siya, yung lalaki, sabi niya, anong sinabi niya dyan? Nung magising niya, nakita na yung babae. The This man is, said, "It's now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." okay. Yung God brought her to the man. Yung brought, kasi ang akala natin, pag nabasa natin yung brought, inuutusan niya yung lalaki, oh, eto asawa mo. Oh, eto ang gawin mong partner. Oh, eto ang gawin mong mother ng mga anak mo. Walang ganun. Mhm. Walang endorsement. Hindi na nagsalita ang Diyos dyan. And God brought her to the man. Brought means in Hebrew, paraded. Pinarada Mhm. ng Diyos yung babae sa harapan niya. Eto ang babae, oh, magdesisyon ka. Sinong sumunod na nagdesisyon? It was the man. Dahil hindi pakikialaman ng Diyos ang ating free will. Carl Jung also said that. Si Carl Jung, tayong pinaka-highest form of animal. The animals, hindi makadecide sa sarili nila. Kung ano yung nakaprogram sa kanila, sunod lang sila ng sunod. Pero sa human beings, we can make the decision. That's Carl Jung's philosophy. So, ano sabi niya nung makita niya yung babae na palakad-lakad sa harapan niya? This is now bone of my bones, flesh of my flesh. Tinanggap niya yung katawan na yon. Inari na niya, inangkin na niya. There's already a feeling of ownership. Akin ka lang. So the moment na nag-offer ka, Paolo, kay Tracy, ng relationship, bawal na makapag-usap sa iba. Di ba? Bawal na makapag-date sa iba. Because akin ka lang. Ganon din naman ang feeling mo, Tracy, di ba? Oh, boyfriend na kita, ha? Bawal ka na rin makipag-date sa iba. Akin ka lang. You just activated a divine law, which is called relationship. Kaya sa Diyos talaga nagsimula ang relationship. Para mas mag-benefit daw tayo as a human being. Bonus na lang yung sex eh. Sex is the form of multiplying ourselves. Diba? Pag lumabas yung bata, sino ba yun? Eh di kayo yun. Kayong dalawa yun. You multiplied yourselves. Bonus na lang yun eh. Kaya mas isipin nyo dapat ano yung benepisyo mabibigay sa akin itong asawa ko. Okay? Kaya you should benefit from one another. Kaya bawal na bawal din sa relationship yung tamad na asawa. Bawal na bawal. Dahil sa pagnanais ng lalaki, kahit sinong lalaki, na maproteksyonan ng kanyang asawa, proteksyonan ng kanyang pamilya, lalo na kung kaya-kaya nang sagutin ang lahat ng expenses sa bahay, eh talagang stay na lang sa bahay ang wife. To protect also from temptation, etc. Kasi ganoon na nangyari sa chapter 3. Kahit nakatabi na ng husband yung wife, pinabayaan niya na matukso pa rin yung kanyang wife.
Kaya loaded ang Genesis chapter 1, 2, 3. Napaka-loaded niyan kung marriage and family pag-uusapan. Meron nga isang kaso sa Supreme Court, mula sa book ni Dean Mel Santamaria. Meron siyang book about persons and family relations. Meron siyang sinight doon na kaso sa US na soldier versus soldier. Nagreklamo yung soldier, American soldier, sa korte for adultery. Nireklamo niya yung wife niya ng adultery. Sinong kasama niyang akusado? Yung driver nila. So kinasuhan niya. Sabi ng korte, you are in connivance to your wife's adultery. Ha? Sabi niya, paano nangyari in connivance ako? ilang taon mo na nakikita na nasasaksihan, nararamdaman na may relasyon yung asawa mo at yung driver niyo, and yet you did nothing. Ngayon ka lang magkakaso. Ngayon ka lang magrereklamo. Dapat dun pa lang naagapan mo na yan eh. 'Di ba? Bago ka pumuntang korte, naagapan mo na yan dapat. So nakita ko yung logic ng korte doon na siguro nabasa nila itong nangyari sa chapter 3. Na kahit katabi na ng wife yung asawa niya, hinayaan ng husband na matukso yung wife ng ahas. Magkatabi lang sila eh. Habang kinakausap ng ahas yung babae, pinatikim sa kanya yung forbidden fruit, sabi ng babae, inabot sa husband na siyang katabi lang. So nagkaroon ng negligence. Di ba? When the man is supposed to protect everything that comes within the Garden of Eden. Hindi niya ginawa yung kanyang trabaho to protect the wife. Ayun. Pinalaya sila doon. Okay? So, this is now bone of my bones. Nagkaroon na ng feeling of ownership. Bawal na. Akin ka na. Butok ka ng aking mga buto. Laman ka ng aking mga laman. Desisyon niyan naggaling sa iyo. Paulo. At yung pag-aasawa, pag hindi mo pinlano, kasi busy ka sa pagganap ng iyong tungkulin, Tracy, sa iyong pamilya. Yun yung moment talaga na papasok yung marriage. Yun yung moment na papasok yung proposal. Kahit wala kang plano mag-asawa. Bakit? Kasi nakikitaan ka ni Paulo ng potensyal. Busy ka sa pagtatrabaho, busy ka sa pag-iipon, busy ka sa pag-provide ng something good for you and your family. That is where somebody, you will attract somebody. You will really attract somebody to offer you marriage. Kagabi, yung kausap kong couple din, sa cruise ship sila. Yung lalaki, head waiter. Yung babae, waitress din sa cruise ship. So, doon lang sila nag-meet. Itong si lalaki na head waiter, ang nagtitrain doon sa babae. Tinuturuan niya paano mag-ayos ng mesa, paano mag-serve, etc. etc. So, nakita niya, decidido yung babaeng matuto. Nag-e-effort na matuto. Na-attract siya doon sa babae. Kaya magpapakasal na sila. Ngayon. So, yun ang naging simula nila. Kaya na-attract yung mga lalaki sa babaeng focus. Di ba, no, Paolo? Na-attract yung lalaki sa ganyan. Ganon din naman kayo, mga babae. Na-attract kayo sa mga lalaking determinado. Di ba? Goal-oriented. Hindi nagbibisyo, hindi nagsasaya ng oras. So, attraction sa inyo yan because that's what happened in the Garden of Eden. God commanded the man to focus on your goal. Anong gusto mo maging? At that moment, binigyan siya ng kapareha. That was the time na binigyan siya ng kapareha. Pero siya yung nagdesisyon na gawing asawa yung babae. Hindi yun utos ng Diyos na gawin niya asawa. Because God was never in the scena anymore. Finally, in chapter 3, I have to show this slide to you. So, chapter 3, nandiyan ka pa sa Google? Opo, Father.
Okay, punta na tayo sa chapter 3 before we end. We are now in the conclusion. The fall. Now, Reserve. medyo mahaba yan. Opo. Nandyan yung pagtutukso, pero Opo. we go to the effects of what they did. Now, it's actually sex. Hindi naman forbidden fruit talaga yan. It's actually sex because anything in the garden, anything in the middle, ay wag kakainin. Di ba? Wag hihipuin. Opo. Oh, that actually tells us yung ating sex organ, nasa gitna. Anything na nasa gitna. Yan ang di naintindihan ng dalawa. Kaya nga, kailangang mag-initiate itong ahas para mangyari yung marriage. No? We never know. Baka inutusan lang ang Diyos itong ahas na to. Tuksin mo nga yan, testingin ko sila. Para may mag-initiate. Kasi hindi nila alam, hindi na naintindihan yung sex eh. Ano ba malay nila dyan? Opo. Di ba? Kaya nga sa bata, bawal hawakan yung sex organ. Kasi pag nilaro yan, something will happen. Di ba? Curiosity will be open. Yung ginawa ng ahas, pinahawakan. Hawakan nyo nga yan. Oh. Kaya sex yung nangyari doon. Hindi yan actual apple. Maintindihan lang natin pag naging adult na tayo eh. Di ba? Kaya pag bata nagbabasa niyan, God has to protect the mind of the children. Okay? So, nangyari yung sex, hinanap sila, pinagalitan sila, at sinermonan sila. Chapter 3 verse 17. Pakibasa mo, Tracy. He said, Adam, he said, To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Okay. It will produce thorns and Okay thistles. na. Yeah, okay na. Anong sermon sa lalaki? Susumpa ko ang lupa. No, dahil nakinig ka sa asawa mo, teka muna, bawal ba makinig sa asawa? Apostle Paul later explained na ang lalaki pala ay teacher. Kasi siya lang naman sinabihan na bawal hipuin niya na sa gitna. Pero nalaman ng babae. Kasi ini-explain niya sa ahas. So, paano niya nalaman? Tinuro ng lalaki. Wala pa namang ibang tao. Sila lang dalawa eh. Di ba? So, Apostle Paul explained later in 1 Corinthians chapter 14 that the husband is the teacher of the wife. Kaya kung meron kayong gustong malaman sa bahay at sa buhay, mga kababaihan, let them ask their husbands at home. So it become crucial for every husband na maging maalam sa lahat ng bagay. Paulo. It becomes Yes. very crucial as a teacher for you to know everything. Para pag lumapit si Tracy sa'yo, magtanong, you should know the basic answer. Diba? Oh. You should learn basic carpentry. You should learn basic electricity. You should learn basic masonry. Everything. Kahit yung current events, dapat alam mo. Diba? Para interesting lagi ang usapan. Because may nasasagot kang sensible sa asawa mo. Diba no, Tracy? Opo. Attracted ang bawat wife sa mga husbands na matatalino. Lalo na kung binatad dalaga, nakakita sila ng matalinong lalaki, attracted sila. Kaya kailangan mo magpakatalino araw-araw. Paulo. Ha? Para wala siyang ibang titingnan kundi ikaw lang. Tatanungin ko ang asawa ko. Tanungin ko ang asawa ko. Hindi siya magtatanong sa ibang lalaki. Di ba? Ganyan ang design ng marriage. Alam ba ng lahat ng Pilipino yan? Hindi. Kaya ang mga dumadaan lang sa seminar ko, nagkakaroon talaga ng magandang buhay. Okay? Kasi mababago mentalidad din nyo. Mapupunta sa tama. Isusumpa ko ang lupa. Bakit? Kasi nung nasa Garden of Eden ka, paggising mo may pagkain ka eh. Parang ginampanan ng Diyos yung responsableng magulang. Pagising ng tao, anak, may ano ka na,
may almusal ka na. Anak, o may sabon ka na, may hot water ka na, ligo ka na. Anak, ito baon mo. Anak, itong tissue mo sa school. Anak, ito ang kotse mo. Itong laptop mo. Di ba? Responsible parent provides everything for the child. Pero ang ginampanan ng Diyos sa Garden of Eden, hindi niya pinagtatrabaho yung lalaki because nakatanim na yung mga puno eh. Bago pa siya gawin. Di ba? Tumubo na lahat yun bago pa niya gawin yung tao. Kaya kuyakoy lang siya doon. Di ba? Mga anak natin, kuyakoy lang. Sana all. O, sana. Oh. Having a responsible parent will do that. Okay? Every responsible parent will do that for their child, for their children. That's what God performed in the Garden of Eden. Kaya nung mag-asawa, lahat ng kakanin mo, manggagaling na sa pagbubungkal mo. Ikaw na magtatanim. Yeah, it will be a problem talaga kapag inuwi natin ang ating asawa sa ating magulang. Na doon tayo tumira, alam niyo na yung consequences. Ramdam niyo din yung consequences kapag nandun kayo sa inyong parents. Di ba? Negatibo. Nandun kayo sa kingdom nila, di sila magpapatakbo ng buhay niyo. Because they know deep in their hearts, kaya ito nandito sa poder ko, hindi pa rin ditong anak ko na to. Diba? Kaya makikialam. Sa ayot nyo sa gusto. Okay? Kasi utos, it's not a suggestion. Utos, divine law, design ng marriage, ang umalis sa tahanan ng magulang kapag tayo ay nag-asawa na. Ano yung sumunod na nangyari? Tusumpa ko ang lupa. Sa verse 19, sinermonan ang babae. Anong sermon sa babae? Verse By 19. the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, from dust you are, and to dust you will return. Verse 19. Teka. Adam, Ito. Verse 16 pala siya. Verse 16. To the woman he said. Pakibasa, Tracy. 16. 16. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Okay. 4 na bagay ang sinabi ng Diyos sa babae sa effects ng pag-aasawa niya. Number 1, I will make your pains in childbearing very severe. Mahirap pang anak. Naranasan mo na, Tracy, di ba? Oh. Gano'n ka painful? Sobrang painful. Sobrang painful. Di ba? I believe meron bang point diyan na hihinto yung heartbeat mo eh. Opo, Diba? parang sobrang painful talaga. Yung paghinga, everything. Oo. Hihinto yung heartbeat mo diyan eh. Pero seconds lang. Di ba? Pag nakalabas na, na. Saka lang ulit tatakbo yung heartbeat mo. Ang dami rin hindi nakakasurvive diyan. Di ba? Nakakatakot. Opo. Second, with painful labor, you will give birth to children. Along the way, habang lumalaki ang baby sa child, may check-up, may monitoring, di ba? May supervision. Merong moment na kailangan dagdagan yung injection para lumakas yung lungs ng bata. Di ba? Kailangan subaybayan eh. Kailangan bantayan eh. So that's the second thing God told to the woman. Effects ng pag-aasawa mo. Pangatlo, ano yung pangatlo? Your desire will be for your husband. Di ba lagi mong ninanais umuwi maaga si Paulo? Lagi mong ninanais siya makausap. Lagi mo siyang gusto makasama paglabas, pag-grocery, etc. Your desire will be to your husband. And that's natural. Kaya huwag ka magagalit, Paulo, kung nangungulit si Tracy sa'yo na umuwi. Ha? Sa ayat nila sa gusto, lumalabas yung feeling na yan because that's natural.
Hindi niya invento, hindi niya control. It is there. Ha, Paulo? Pang-apat. Alam ng Diyos, dahil pareho itong powerful, parehong wise, parehong smart na ginawa ang male and female. Pareho niya binigay yung kanyang image at characteristic sa male and female na ito. Pag hindi ko inayos ang organizational setup, pwede magpatayan ang dalawang ito. Kaya sinabihan niya yung babae, Tracy, he, Paulo, will rule over you. Paulo will rule over you. Okay? Kaya take the lead, Paulo, dahil deep inside the hearts of every wife, gusto nila makita yung husband nila na nagpapakalalaki. Di ba no, Tracy? Kaya pagka mahina ka magdesisyon, mahina ka magdumiskarte, mahina ang loob mo sa mga bagay-bagay, ma-frustrate si Tracy. Why? Because deep inside her heart, he wants to see you na nagpapakalalaki. Di ba no, Tracy? Requirement yan, Paulo. As the ruler in your home, in your family. Yan ang organizational setup na kailangan gawin ng Diyos para hindi kayo mauwi sa patayan. Ha? Marami na mag-asawang nagpatayan. Okay? Kaya kailangan maintindihan nyo to. Kayo ay equal noong chapter 1. Noong single pa lang kayo. Noong chapter 2, nagkaroon ng relationship. Noong chapter 3, inayos ng Diyos yung inyong setup. Because ang goal is for you to be one body. Di ba? One body. Ano yung pag-iisahin ninyo as one body? Go back to Abraham Maslow's study. Physical, psychological, and self-actualization. Yung self-actualization is actually spiritual yun eh, Tracy. Hindi lang niya masabing spiritual. Kasi scientist siya eh. Di ba? Kaya nilagay niya self-actualization. Yun yung tatlong bahagi ng ating katawan na kailangan niya pag-isahin, dalawa. At hindi kailangan dalawa ang leader ng isang katawan. Because one body with two heads is called a monster. God never created a monster. He is a God of order nga eh. Ba't siya magkikreate ng isang body na may dalawang ulo? Eh di monster yun. God never creates that. Kaya one must lead. One head must lead the body. Kaya bigyan mo ng chance mag-lead si Paulo. Huwag mong unahan sa mga desisyon. Talagang magmamalfunction ang inyong relationship. Bakit? Kasi hindi mo binigyan ng chance na gamipanan niya yung kanyang role as a leader. Now let's talk about parenting. In closing, parenting. As the leader, as the ruler, as the teacher in the house, you make the law in the house, Paulo. Ikaw naman, Tracy, you enforce the law. Sabi ng daddy nyo, bawal daw mag-cellphone from 3 p.m. to 7 p.m. Pinatutupad namin yan sa bahay. Para hindi whole day nakatutok sila sa cellphone. Lagyan nyo ng limitation. Sabi ng daddy nyo, ganito. Kasi mas takot ang bata sa daddy. Tama? Oh. Kaya you don't make your own rules, Tracy. Kung whatever rules na naiisip mo, sabihin mo kay Paolo, then decide as one. Pag sinabi ni Paolo, oh, that's good. Sige, sama natin sa policy natin sa bahay. Walang sumbatan. Walang gulatan. Teka, kailan mo didesisyonan yan? Ba't di ko alam? Diba? Kaya nga nagiging stressful ang marriage kapag may kanya-kanyang desisyon kayong ginagawa nang hindi alam ng isa. Kaya kahit ikaw yung ruler, ikaw yung leader, you have to consult your queen. Paulo, ha? You are the king, yes, but you have a queen. At yung queen mo sees things according to her emotions. Your king, Tracy, sees things according to logic. Okay? Man was designed to be logical. It was already discovered by science. So, undebatable na yun. Undisputed na yun. Ha? You need to know all of these things para you know how to govern yourselves well.
Knowledge of these things are very important to understand and to apply. Kaya balikan niyo ako later on. Pagkatapos niyo apply, Father, bakit napaka-stressful ng marriage namin? Sinusunod naman namin yung sinabi mo sa amin. Balikan niyo ako pag naging stressful pa rin ang marriage niyo. Okay? My Father. So, I hope you learn a lot. Yes. And alam nyo, ang marriage design ay napakalawak. Kulang ang 2 hours or 3 hours talaga para pag-usapan natin yan. Kaya nga yung pre-K na seminar sa Vatican, alam nyo kung gaano katagal? 6 months. 6 months. At bago matapos ng 6 months, paunti na lang sila ng paunti. Naghiwalay na sila. Father. Naghiwalay na. Oo. Kaya, tayo ba, kakayanin ba natin yung 6 months dito sa Philippines? So, sobrang busy natin. Diba? Kaya, pinaiksi namin yung program namin kasi ang kailangan naman talaga ay mabago ang inyong mentalidad. Yun naman talaga ang goal. Matanggal yung mga maling turo. Okay? Maraming sumuko. Naisip siguro, ay, di ko pa kaya to. Yung asawa ko na pala pasasayahin ko. No, hindi. Ibang mindset ng mga Italian, di ba? Ibang mindset ng mga European eh. It's all about themselves. It's all about themselves. Ako lang. Kaya pag hindi nabibigay ng asawang babae, yung needs ng lalaki na yan, feeling superior all the time, kawawa yung babae. Iiwanan talaga, papalitan. That's their mindset. Kaya, your marriage, the success of your marriage really depends on how you think about each other. So remember, ang marriage ay hindi niyo produkto. It's the product of God. And when it's someone else's product, you need to follow the design para hindi mag-malfunction yung produkto. Okay? The Bible is the manual of the marriage. Pag sinabi doon na, wives, submit and respect your husbands, it is not a suggestion. Kahit sobrang galit ka, kahit hindi niya deserve irespeto, Tracy, you need to respect him. Paano mo siya irerespeto? Bawal i-ignore, bawal sermonan, bawal maging sarcastic sa husband. Bawal siyang insultuhin. Bawal sabihin sa kanya na mas malaki pera mo kaysa sa kanya. Bawal sabihin sa husband na binili ko to kasi hindi mo kayang bilhin. Tagal ko na sinasabi sa iyo. Hindi mo binibili. Paolo, alam mo mga babae, pag pinangakuan mo, kailangan mo tuparin. Pag sinabi mo, kailangan mong gawin. Otherwise, magiging nagger yan. At pagka naging nagger yan, maingay ang bahay. Pag naging nagger ka naman, Tracy, hindi uuwi ng maaga yan si Paolo. Hintayin niya makatulog ka. Para tahimik na yung bahay. Okay? So don't make promises, Paolo, na hindi mo kaya tuparin. Because mas malalim ang memory ng babae. Mas maraming gigabytes binigay ng Diyos sa kanila. Oo. Kaya kahit 10 years ago na pagka meron kang hindi natupad, bumabalik yan kahit 10 years ago na. Lalo na pag nag-violate ka ng vows. Babalik yan kahit 20 years ago na. That's how serious. Violating divine laws. Okay po? Yes, Father. So I don't want to eat up more of your time. Time check is 11:35. We are supposed to finish at 12. No? Pero dahil sa demands ng iyong trabaho, at ako din, may Christmas party akong tatakbuhin ngayon. Pasensya na. Thank you din po sa Father. Kasi, thank you for accepting us, Father. Sorry for late notice. Yeah, it's okay. It's okay. Give me 1 minute feedback about this session. Pero separate recording, i-stop ko to ngayon. Thank you Thank you for attending.